Kailangang mangyari ito balang araw. Matapos ang halos 4 na taon ng digmaan kung saan paulit-ulit na nagpapadala ng sundalo ang Rusya laban sa depensa ng Ukraine, nagiging problema na ang kakulangan sa tao. May limitasyon lang ang dami ng kamatayan na kaya tiisin ng bansa bago masira ang kakayahan nitong ituloy ang digmaang sinimulan nila. Nasa puntong ito na ang Rusya. Sobrang dami na ng mga tao nila ang namatay sa Ukraine. At ngayon hindi na kayang panatilihin ng Rusya ang ganitong taas ng bilang ng namamatay. Ang dati ng pinakamalaking krisis na kinakaharap ng Rusya ay lalo pang lumala ngayon. Ngayon, kinakaharap ng bansa ang hinaharap na kulang na ang tao para sa militar o mismong Rusya. Para sa Rusya, naging makina ng kamatayan ang digmaan sa Ukraine at tumaas ang kanilang mortality rate nang hindi pa nila naranasan. Iniulat ng Al Jazeera ang isyong ito noong Enero, 8 tampok ang pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky at Commander-in-Chief Oleksandr Syrsky ng sandatahang lakas ng Ukraine. Pareho nilang sinabi na sa huling 3 buwan ng 2025, mas dumami ang nawalang sundalo sa Rusya. Ipinapahiwatig nito na ang malakas na depensa ng Ukraine ay nagdudulot ng sobrang pagkalugi na hindi na kayang kayanin ng Rusya. Ipinapakita ng mga pahayag ni Zelensky na ang bilang ng mga namamatay sa panig ng Rusya ay tumataas ng humigit kumulang 5,000 sundalo bawat buwan mula Oktubre 2025. Noong Disyembre, 35,000 mananakop ang napatay at ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga video footage ayon kay Zelensky sa kanyang talumpati noong gabi ng Enero 5. Ayon kay Zelensky, 3,000 Ruso ang napatay noong Nobyembre at 26,000 noong Oktubre. Nilinaw niyang ito ay bilang ng mga namatay, hindi ng lahat ng casualty. Bilang karagdagang impormasyon, iniulat ng UKR. Inform noong Enero 2000 at 25 na ang Disyembre 2000 at 24 ang malamang na naging pinakamalupit na buwan ng digmaan para sa Russia. Noong panahong iyon, umabot sa 48,600 at 70 ang casualty ng Russia sa buwan na iyon. Kabilang na ang buong digmaan, mas kaunti sana ang nasugatan at namatay kaysa noong parehong buwan ng nakaraang taon. Iyan ang malaking pagkakaibang may matinding epekto sa Russia. Mas madalas mapatay ang mga sundalo nito kaysa masugatan. Hindi na sila makakabalik sa labanan kahit gumaling. Kaya mas marami ang mamamatay at kaunti ang uuwi sa Russia pagkatapos ng digmaan. Ang huling problema ay magpapalala ng kasalukuyang issue na ipapaliwanag pa namin sa video. Nagkomento si Syrsky sa social media. Ngunit mas mababa ang bilang niya para Disyembre 2025 kumpara kay Zelensky. Mahigit 33,000 ang kumpirmadong nasawi sa kalaban noong Disyembre ayon sa video. Pero ayon kay Syrsky, mas mataas pa ang aktual na bilang ng mga namatay sa panig ng mananakop. Dagdag pa niya, may bagay na lubhang nakakabahala para sa Russia. Ayon kay Syrsky, ang Disyembre 2025 ang unang buwan kung kailan ang mga unit ng walang tauhang sistema ng pwersang depensa ng Ukraine ay nakapagtanggal ng halos kasing dami ng mga sundalo ng hukbong mananakop gaya ng Russia na recruit sa loob ng 1 buwan. Ano ibig sabihin nito? Ngayon, magsisimula na ang Russia na aktibong bawasan ang kanilang puwersa sa Ukraine. At least, ganoon ang mangyayari kung mapapanatili ng Ukraine ang antas ng tagumpay sa pakikidigma na nakita nila noong Disyembre 2025. Hindi na mapanatili ng Russia ang bilang ng tropa dahil mas marami ang kanilang nalulugi bawat buwan sa Ukraine. Pinapatunayan ng mga numero ang pahayag na iyon, lalo na kung maniniwala ka sa pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine o Main Directorate of Intelligence, si Kirilo Bodanov. Iniulat ng Al Jazeera na sinabi niya iyon noong 2025. Ang buwan ng recruitment ng Russia ay 33,583. Nilalayo nun ng Russia na gawing 34,083. Ito pagsapit ng 2026. Hindi sapat ang dalawang bilang na iyon para mapanatili ang 35,000 pagkamatay ng mga Ruso na ayon kay Zelensky ay dulot ng Ukraine. Kaya nagkakaroon ng hindi katanggap-tanggap na sitwasyon para kay Putin. Ang dahilan nito ay posibleng dahil sa matinding determinasyon ni Putin na sakupin ang Pokrovsk sa Donetsk at iba pang mahalagang lugar sa Ukraine. Sa Pokrovsk pa lang, nagtipon na ang Russia ng hanggang 100 at 56,000 sundalo ayon sa Al Jazeera noong Disyembre 11. Kapag mas maraming sundalo ang umaatake sa isang lungsod, inaasahan na mas mataas ang bilang ng mga namamatay.
lalo na kung ang mga sundalong iyon ay inuutosang paulit-ulit na sumugod sa mga depensang pumapatay sa kanila ng sunod-sunod. Pero hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit mas marami nang namamatay na sundalong Ruso ngayon. Pinakamalaking dahilan sa dami ng ibinahagi ni Zelensky-Siersky ay ang mas maraming drone na ginagawa ng Ukraine. Binanggit ito ni Zelensky sa parehong komento. At sa isa pang pahayag na iniulat ng Al Jazeera noong Disyembre 19, gumagastos si Putin ng humigit kumulang 3,000 at libong buhay ng mga sundalo sa harapan bawat buwan. Hindi sugatan, 3,000 at libong ang napapatay bawat buwan. Mayroon kaming drone footage na nagpapatunay sa mga pagkamatay na ito, sabi ni Zelensky. Ang ibig sabihin nito ay ang drone footage na ito ay kinukuha ng mga first-person viewer. First-person viewer, drones, habang nire-record nila ang nakikita ng kanilang mga operator, habang tinatamaan ng mga drone na ito ng direkta ang mga sundalong Ruso. Sa katunayan, aktibong hinihikayat ng Ukraine ang kanilang mga drone operator na makakuha ng maraming patay gamit ang kanilang mga drone sa pamamagitan ng isang gamified na sistema na nagbibigay sa kanila ng puntos para sa bawat napatay nila. Iniulat ng The Guardian ang inisyatibong ito noong Nobyembre na inilunsad mahigit 1 taon na. Ang mga sundalong sumali ay nakakakuha ng puntos na maaaring ipagpalit, sabi ng The Guardian. Noong Agosto, 75 drone units ang nasa Ukraine's Brave One marketplace para sa mga drone at autonomous na sasakyan. Pagsapit ng Nobyembre, umakyat na sa 400 unit ang bilang. Bagamat parang brutal, ang gawing parang laro, ang kamatayan mula sa mga drone ay malaki ang epekto sa dami ng napapatay na iniulat ng Ukraine. Bukod sa insentibo sa pagpatay gamit ang drone, mas marami na ngayong drones ang ginagawa ng Ukraine at kayang gumawa pa ng mas marami kaysa dati. Ayon sa politiko noong Agosto 2025, noong 2024 ay pareho ng kayang gumawa ng Russia at Ukraine ng 15 milyong first-person viewer drones bawat taon. Parehong nanawagan ng mas mataas na produksyon ng first-person viewer drones para 2025 ang dalawang bansa at nagtagumpay ang Ukraine. Ayon kay retiradong general ng United States David Petraeus, pera lang ang hadlang para mapuno ng Ukraine ng mas maraming first-person viewer drones ang frontline. Hindi lang makabago ang mga drone dito, kundi talagang pinakabago, ayon kay Petraeus noong Mayo sa Kiev Security Forum. Sa mas maraming pondo, kayang gumawa ng Ukraine ng 5 milyong drone ngayong taon. Hindi tiyak kung maaabot ng Ukraine ang target sa 2025, pero mas posible ito sa 2026. Nagkasundo ang mga leader ng European Union na magpautang ng $105 bilyong sa Ukraine na manggagaling sa utang ng European Union upang maibsan ang mga hamong pinansyal na lalong naging malinaw para sa Ukraine. Sa 2025, kapag nabawasan na ang mga hamong iyon, magkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na mas malaki ang mailaan sa paggawa ng mga drone. Sa huli, nangangahulugan ito na ang napakalaking bilang ng mga napatay na iniulat sa huling 3 buwan ng 2025 ay maaaring simula pa lamang at hindi pa ang pinakamataas. Pinaghahandaan ng Ukraine ang pagtaas ng produksyon sa pag-aproba ng mga drone. Noong Enero 5 iniulat ng RBC Ukraine na inaprubahan ng Ministry of Defense ng Ukraine ang mahigit 1,000 at 300 bagong modelong armas na gawa sa Ukraine, kabilang ang mahigit 550 para sa unmanned aerial vehicle. Ang ibig sabihin nito ay parehong nagpaparami ng produksyon ng mga drone ang Ukraine at gumagawa rin ng mas maraming uri ng drone. Bawat isa ay may sariling inobasyon na maaring magamit sa labanan. Naglabas din ang United 24 Media ng isang kawili-wiling artikulo tungkol sa tagumpay ng mga drone ng Ukraine noong ikalawang kalahati ng 2025. Ipinapakita ng artikulo ang parehong pagtaas ng drone na napabagsak ayon kina Zelensky at Siersky. Noong Hulyo, nakapagtala ang Ukraine ng 16,200 at 62 na drone hits. Ang bilang na iyon ay higit pang dumoble at umabot sa 33,000 at 19 pagsapit ng Disyembre. Sa huling 3 buwan ng 2025, 100,000 sundalong Ruso ang tinamaan ng drone ng Ukraine, ayon sa ulat. Plano ng Ukraine na maghatid ng mas mataas na bilang sa 2026. Kung magtagumpay ang Ukraine, magagamit ng mga drone nito hindi lang para mapanatili, kundi mapataas pa
ang pagkalugi ng militar ng Russia. Karaniwan na ang tugon ng Russia, baliwala, iwas, at pagyayabang. Ayon sa Al Jazeera at Institute for the Study of War, noong Nobyembre, nagpadala ang Russia ng mga forward reserve unit na may mabibigat na kagamitan tulad ng all-terrain vehicle, howitzer, at thermobaric na sandata sa rehiyon ng hangganan ng Belgorod. Hindi ito kasing imposible gaya ng tunog. Sabi ng ISW, ang mga Reserve Territorial Defense Unit na nagpoprotekta ng kritikal na infrastruktura sa likod ay hindi kailangan ng mabibigat na gamit para sa opensiba. Nagtakda ang Russia ng kondisyon para sa pagpapadala ng reservistang Belgoroda sa labanan. Sa madaling salita, ang mga reservistang hindi naman talaga nakatakdang pumasok sa Ukraine o kahit papaano ay hindi pa sa ngayon, ay inihahanda na ngayong itulak sa unahan ng labanan. Siguro kailangan ng Russia ang mga tropa para palitan ang mabilis na nauubos nilang sundalo. Malapit na sinusubaybayan ng Ukraine ang sitwasyon dahil maaaring magdulot ng bagong oportunidad sa pag-atake ang pag-alis ng reservista sa Belgorod. Posibleng maging contra-invasion tulad ng ginawa sa Kursk noong Agosto 2024. Siyempre, ang isang mahina ang proteksyon na rehiyon sa hangganan ay isang napakaakit-akit na target. Ngayon, hirap ang Rusya magpalit ng mga nawalang sundalo ng bagong recruit. Pero mas malala pa ang problema nila sa lakas tao. Sa artikulong inilathala noong Enero, 8 sinabi ng Euromaidan Press na mahirap ang pagpipilian ng Rusya. Maari nitong ayusin ang muling pagbawi ng mga nawalang sundalo sa labanan, na magpapahintulot dito na mapanatili ang antas ng opensiba nito sa Ukraine, o tanggapin na mas marami itong nawawalang sundalo kaysa nare-recruit at sa halip ay mag-focus sa pagbuo ng mga estratehikong reserba na nais nitong buuin. Kailangang pumili ng isa dahil sa dami ng napapatay ng Ukraine. Mukhang ang mga reserbang gusto ni Putin ang makakaramdam ng kakulangan sa tao na nararanasan ng Rusya ngayon. Sa katunayan, sila na ang simula ng 2025 malaking plano ng Rusya ang bumuo ng maraming bagong dibisyon at brigada. Marahil dahil naniniwala silang kaya nilang lampasan ang kanilang mga kawalan sa Ukraine, gaya ng dati. Sa tinaguriang espesyal na operasyong militar, minaliit ng Rusya ang kakayahan ng Ukraine at ng mga sundalo nito na mapanatili at palawakin ang malaking kaswalti ng Rusya noong 2024. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ng tagamasid militar ng Ukraine na si Konstantin Mashevets ang epekto ng pagkalugi ng Rusya sa plano nitong gumawa ng bagong unit. Sa 17 division at 9 na brigada na planong likhain ng Rusya sa 2025 lang ang nabuo nila. Hindi iyon 4 bawat isa, kundi 4 lang sa kabuuang 26 na division at brigada na balak nilang buuin. At yung mga nagawa nilang buuin ay naging mas mahina kaysa sa dapat sana. Kabilang sa mga bagong unit ang ika-68 at ika-71 Motorized Rifle Division sa Leningrad Military District at 2 Naval Infantry Division mula sa ika-100 at 55 at ika-300 at 36 unit ng Pacific at Baltic Fleets. Sabi ng Euromaidan Press, bago pa idagdag, ayon kay Mashevets, malamang na hindi napupunan ng sapat na tao ang mga unit na ito ayon sa kanilang doktrina at mukhang mahina ang kanilang estruktura. Walang artillery, air defenses, lohistika at mabigat na armor sa mga dibisyong ito. Ayon sa Euromaidan Press, magagaan na sasakyan ang ibinibigay ng Russia sa kanilang sundalo. Sabi ni Mashevets, naaapektuhan nito ang labanan dahil kulang sa armor ang infantry. Ang mabibigat na pag-atake na isinasagawa ng Russia laban sa depensa ng Ukraine ay mas madaling napapatumba ng mga drone na malamang na nagre-resulta sa lawak ng pagkamatay na iniulat nina Zelensky at Siersky. Kailangan ng Russia ng sobra para makabuo ng mga dibisyon na gusto nitong buuin at ang sobrang iyon ay hindi talaga dumarating. Kailangan daw ng Russia ng 70,000 sundalo para mabuo ang 17 dibisyong plano nila sa 2025. Kulang pa rin ang kailangan ng mga brigada. Malaking hamon na ito kahit bago pa ang digmaan sa Ukraine. Dahil mas marami o kapantay ng bilang ng mga nawawalang sundalo ang nare-recruit ng Russia, halos imposible na para sa kanila ang makabuo ng matibay na strategic reserve. Nakita natin ito sa Belgorod, kung saan inihahanda na ang mga reservista para lumaban. Pwedeng mag-recruit pa ng sundalo ang Russia, pero mas mahirap na ito para sa kanila. Noong Oktubre 22 iniulat ng The New Voice of Ukraine na ayon sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, nahihirapan na ang Russia mag-recruit ng mga sundalo sa ilang recruitment center. Halimbawa,
Sa Yakutia, nakapag-recruit lang sila ng average na 40 sundalo mula sa bilang na ipinag-utos ng Kremlin na dapat nilang ma-recruit. Ayon sa The New Voice of Ukraine, nakita rin ito sa Far East ng Russia dahil sa dami ng namamatay sa labanan at mababang sahod. Maaaring tila kakaiba ang huling punto, lalo na't maraming ulat na nagsasabing nag-aalok ang Russia ng malaking pera sa mga sundalo bilang sahod at sign-up fee. May mga palatandaan na nauubos na ang pondo ng Russia 5 araw matapos ang ulat ng The New Voice of Ukraine. Napansin ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na bumaba ang signing bonus na inaalok ng ilang rehiyon ng Russia sa mga gustong maging sundalo. Kasama sa mga rehiyong ito ang Tatarstan at Samara, kung saan mula milyon-milyong rubles, bumaba ang mga bayad sa minimum ng pamahalaan na 400,000 rubles sa Samara. Umabot pa sa 36 na milyong rubles ang sign-up bonus noong Enero 2025, pero bumaba ito sa 400,000 pagsapit ng Oktubre. Ibig sabihin, bumaba ito mula 44,000 at 700 hanggang $5,000 sa loob ng halos 10 buwan. Pera ang pangunahing motibo ng mga unang sumali sa militar ng Rusya sa simula ng digmaan. Kung wala ito, mas hirap ang Rusya mag-recruit ng sundalo bilang pamalit sa mga casualties sa Ukraine. Dahil desperado na ang Rusya, gumagamit sila ng maruruming taktika para piliting sumali ang mga dayuhang kontraktual na sundalo sa digmaan ni Putin. Batay sa ulat ng Cable News Network noong Nobyembre 25 tungkol sa pahayag ni Pangulong William Ruto ng Kenya. Ipinahayag niya ang pag-aalala sa iligal na pagre-recruit ng mga kabataang Kenyan para sa digmaan, ayon sa Cable News Network. Sinabi rin ng parehong outlet na iniimbestigahan ng South Africa ang mga ulat na 17 sa kanilang mga mamamayan ang napasama sa pakikipaglaban sa Ukraine, na kamakailan lang nalaman ng mga autoridad ng South Africa nang magpadala ng distress calls ang mga sundalo kung saan humihingi sila ng tulong para makauwi. Ginamit ng Russia ang pamimilit, panlilinlang, at minsan ay tahasang panunuhol para makuha ang mga dayuhang mandirigmang iyon. Ginagamit ng Russia ang Russian visa, residence permit, at citizenship, pati ang banta ng pagbawi nito bilang paraan para mangalap ng mas maraming mandirigma, ayon sa Cable News Network. Tila ginagawa ng Kremlin na available ang mga kanais-nais na bagay. Alam nilang ang mga mahuhumaling dito ay mapupunta sa Ukraine kung saan malamang na mamamatay o mahuli. 2 issue ang kinakaharap ng Russia sa labanan sa Ukraine. Ngayon, napakarami ng sundalong nawawala sa kanila kaya hindi na sapat ang kasalukuyang antas ng pagre-recruit para mapunan ang kanilang mga pagkalugi at lalo pang nahihirapan ang pagre-recruit. Naubos ang pera kaya napipilitan ang Russia gumamit ng desperadong taktika para makahikayat ng dayuhang mandirigma. Maaaring hindi magtagal ang mga taktikang iyon at mukhang hindi rin ito nagbibigay ng sapat na bilang ng mga sundalo na kailangan ng Russia para mapalitan ang mga nasawi nitong tropa. Huwag na nating talakayin ang reserbang gusto ng Kremlin dahil lumalala lang ito. Ang kakulangan ng lakas tao ng Russia ay nagiging estratehikong kahinaan sa Russia at Ukraine. Iyan ang binanggit ni Paul Gobel, Senior Fellow sa Jamestown Foundation, sa panayam sa TVP World noong Enero 7. Ayon kay Goebbels, ang mga demograpikong presyon ay direktang sumasalubong na ngayon sa pagsisikap ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, kailangan ng Russia na subukang kunin ang lahat ng makakaya mula sa kasalukuyang populasyon. Mahalaga ang kasalukuyan dahil hindi lang sundalo kundi pati tao sa pangkalahatan ang hirap palitan ng Russia. Bumaba ang fertility rate sa mga pangunahing lungsod ng Russia sa halos 1 anak kada babae. Kaya ayon sa TVP World, hindi na sapat ang birth rate para mapanatili ang populasyon. Huwag nang banggitin ang pagpapalit sa mga nasawi sa digmaan sa Ukraine, na ayon sa Ukrainian Ministry of Finance, ay umabot na sa 12,159 milyon at patuloy na daragdagan. Matagal ng problema sa Russia ang mababang birth rate. Ayon sa Moscow Times noong Abril 2025, naitala ang pinakamababang birth rate sa 200 taon. Naitala na ang pagbaba ng 18 hanggang 27% sa ilang lugar noong Enero at Pebrero 2025. Noong Disyembre, iniulat ng IntelliNews na ang birth rate ng Russia ay 1.4 na bata kada babae. Ginamit ni Putin ang year-end press conference para manawagan ng hakbang na magtaas sa 2 bata kada babae ang rate. Nabanggit din ang pagtatapos ng malupit na digmaan na pumapatay ng libu-libong Ruso bawat buwan. Ang paggawa ng maging hindi katanggap-tanggap ang mismong ideya ng pagkakaroon ng mga anak para sa marami ay magiging magandang simula. Ngunit mukhang hindi iyon pumasok sa isip ni Putin.
Mas mataas ang birth rate sa Russia sa mga rural at hindi Ruso na rehiyon. Ayon kay Goebbels sa TVP World, nagdadala ito ng ibang problema kay Putin. Ipinapakita nito na nagkakaroon ng demograpikong pagbabago sa Russia kung saan unti-unting napapalitan ang mga katutubong Ruso ng mga dayo. Ayon kay Goebbels, posibleng mawalan ng higit 1 milyong tao bawat taon ang populasyon ng Russia sa susunod na mga dekada. At hindi na ito nakakagulat para sa mga nag-iisip ng lohikal. Napakahirap hingin sa mga tao na magkaroon ng 5 o 6 na anak kung nakatira lang sila sa isang apartment na may isang kwarto. Sabi ni Goebbels habang itinuturo na may kakulangan sa pabahay at hindi umaasensong pamumuhay sa Russia na lalo pang nagpapalala sa kawalang katiyakan na dulot ng matagal na digmaan sa Ukraine. Marahil ibig sabihin nito na ang mga problema sa lakas tao ng Russia na nakikita natin sa kanilang militar ay senyales ng mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. May pagkakatulad. Marami nang namatay na katutubong Ruso sa digmaan ni Putin, kaya hirap na ang Kremlin mag-recruit. Kaya mas umaasa na sila sa mga dayuhang sundalo. Mababa ang birth rate ng mga katutubong Ruso, kaya tila mga hindi katutubo lang ang bumabawi sa kulang na bilang ng ipinapanganak. Mukhang hindi maaayos ang mga problemang ito. Sapat na kayang dahilan ang malaking pagkalugi ng bansa para kumbinsihin si Putin na itigil ang malupit niyang digmaan? Mukhang malabo. Sa halip, parang hindi iniintindi ni Putin ang epekto ng kanyang digmaan sa sarili niyang mga tao. Siguro iniisip niya na ang pananakop ng Russia sa Ukraine ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pamana kahit wala na siya. Sa panig naman ng Ukraine, alam nila kung gaano kahirap ang dinaranas ng mga Ruso at lalo pa nilang pinapabigat ang sitwasyon. Matindi ang simula ng taon sa Ukraine dahil sa sunod-sunod na pag-atake gamit ang long-range drone sa mga target ng militar at langis ng Russia. Panoorin ang aming video para sa detalye ng mga pag-atake at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang talakayan tungkol sa problema ng Russia sa manpower at populasyon. Salamat sa panonood.